Si Pastor Rene Diamante po, siya po ang pastor ng UPC Mispa Community Church sa Molino, mga kapatid, Bacoor, Cavite. Praise God. At hindi lang yan, marami na siyang mga karanasan sa ministry. Magkakasama kami noon sa youth department at sa iba't iba pang mga departamento ng United Pentecostal Church Philippines. Kaya nga madalas kong sabihin, hindi na sila bagito sa ministry. And say amen. Amen. Kaya yung kanilang karanasan ay maisishare nila sa atin, mga testimonies. Kaya let's prepare our hearts for the Word of God. Everybody say amen. Amen. Sabihin mo nga, Lord, feed my soul. Lord, feed my soul. As we call on Pastor Rene Diamante to preach the Word of the Lord. God bless you, Pastor. Meron tayong mahiwagang mic. Praise the Lord. Okay. Makaupo muna tayo. Amen. So, 12 o'clock, 12:20. Okay pa kayo, mga kapatid? Amen. Oo, hindi yata masyado kayong concerned sa mga oras na ganyan. Ano? Kasi sa amin kasi ay 7:30 kami na umaga nag-start. Then natatapos kami ng mga 10 o'clock, mga kapatid. Then tsaka na po yung mga training, no, mga cell group training namin, life class, destiny training, after that, mga kapatid. Anyway, kami po ang nag-adjust. Salamat po sa ang aking asawa ay nagturo po kanina, mga kapatid. Minsan ay, hindi ko alam kung sanay kayo na pinag-uusapan yung pera sa church, mga kapatid. No? Kasi may mga kapatid po tayo, mga kapatid na masyadong parang pagkapera ang pinag-uusapan. Dapat daw pinag-uusapan dito about kaluluwa, about yung mga espiritu, mga kapatid. Dapat hindi pinag-uusapan yung mga ganyan. Kasi pag pinag-uusapan yung pera, mga kapatid, parang, ano ba simbahan to? Parang materialistic yata ang simbahan ito. Puro pera ang pinag-uusapan. Alam niyo, mga kapatid, naniniwala po tayo na kasama po yan, mga kapatid, no? Merong nga mga pag-aaral na ginawa. Sabi dito ay merong 500 verses on prayer sa Bible. 500 verses about faith. No, sa Biblia po, mga kapatid. Diyan sa 66 books na meron po tayo. Meron pong 2,000 verses on money. 500 compare prayer at saka faith. Tapos ito, 2,000 mga kapatid, about money and about possession. Then meron po tayong 16 out of 38 parables, no, of the Lord Jesus Christ emphasize money matter. And 1 out of every 6 verses in the book of Matthew, no, Mark and Luke has to do with money or material possession. Kaya makikita po natin na marami palang mga verses, no, sa Biblia, yung pinag-uusapan yung money, possession, mga kapatid. Pero minaster po natin yung prayer, minaster natin yung faith, mga kapatid. Pero hindi natin pinag-uusapan, mga kapatid. Alam niyo, pag pinag-uusapan natin, ano mga pinag-uusapan natin? It attracts Na-attracts, namamagnetize po, mga kapatid. No, yung kung ano yung mga pinag-uusapan. Subukan niyo mag-usap dito about problema, namamagnify yung problema, no? Pag uwi ninyo rito, lulugo-lugo lahat kayo, mga kapatid. Di ba? Kahinaan, bit-bit mo lahat yun eh. Totoo po yan, no? Kaya mga kapatid, meron pong principle behind sa mga bagay na yun, no? At meron po akong inihandang preaching, pero parang gusto ko na lang mag-testimony sa inyo. No? Napakagaling po ng Panginoon, mga kapatid, sa buhay po natin. Yung sinasabi ng asawa ko, mga kapatid, talagang totoo po yan. We started from scratch. Hindi naman sinasabi na mayamang-mayaman kami. Hindi po yun ang intention. Pero nakita namin kung paano gumagawa at kumilos ang Diyos sa buhay po ng mga mananampalataya. No? Kaya nga 2 lang po yung anak namin. 2 lang po yan. Kasi may pagitan po sila more or less 4 to 5 years. Kasi para makagraduate yung bata, hindi sila magsasabay sa kolehiyo. Well, plan po lahat yan eh.
Kasi hirap pag dalawa yung kolehiyo mo, di ba? Kaya dalawa lang yan mga kapatid. Kaya lang, along the way, mga kapatid, ay nag-adapt kami ng isa doon sa gitna ng dalawa na yon, mga kapatid. Kaya, naging 3 po, puro babae po yan. No, puro babae po ang mga anak namin. Pero, kung alam ko lang, mga kapatid, na sapat na yung pananampalataya ko nung araw, hindi lang 2 yan o 3, baka 1 dosena yan. Oo. No, iniisip natin magbabago ba yung takbo ng buhay, di ba? Kasi pag tinitingnan mo yung presenting buhay mo, parang wala ka nakikitang magandang future. Di ba? Parang wala. Kasi sinong napangasawa ni Liling? Sabi nung, ano bang tawag natin doon? Kuya Randy? Bilas. Sabi niya, si Pastor, ano bang trabaho ni Pastor? Kasi engineer yun matagal po sa abroad. Hanggang ngayon, nasa abroad pa. Retired na, pero nasa Saudi pa. Ayaw pakawalan, mga kapatid ng kumpanya. Ayaw pakawalan. Senior na po. Nandun po sa Saudi. No? Pero ayaw pakawalan ng kumpanya kasi talagang key person siya doon sa kumpanya. No? So sabi niya, sino pa na pangasawa niya nung nag-uumpisa po kami? Pastor. Anong trabaho ni Pastor? Pastor, sabi ng biyanan ko. Pastor. Hindi, ibig ko sabihin, paano kumikita yung pastor? No? Paano po siya? Paano? Sabi niya, wala. Pag kami offering, may tithes. Bakit pumayag kayo? Ganyan po talaga pagka pastor na pangasawa mo nung araw, napakamalas mo talaga di ba? Ganyan nung araw ang tingin sa pastor di ba? Pero lumipas po ang panahon, mga kapatid. No, nakita nila yung takbo ng buhay, nagbago po. Yung nagkaroon kami ng ribbon cutting doon sa bagong bahay namin, mga kapatid. Wala naman yung, yung bilas ko, yung hipag ko lang nandoon. Sabi nung hipag ko sa akin, sumisenya sa akin, sabi niya, Pastor, di naman talaga kami nagkamali para sa iyo Nakita niyo yung bahay na pinagawa, nakita niyo yung subdivision na kung saan nandun yung bahay, mga kapatid. Parang nagbago yung ihip ng hangin, mga kapatid. No? So, minsan kasi ganun mga kapatid, ganun po. Nung ang mga anak ko nga, mga kapatid, ay magsipag-asawa na, sabi ko sa mga anak ko, pag nakagraduate kayo ng kolehiyo, magsipag-asawa na kayo. Di ba? Iba. Maiba lang, mga kapatid, maiba lang. Pero totoo po yan, sinabi ko sa mga anak ko. Alam nyo, nang nag-graduate sila, alas sunod-sunod di sunod-sunod din na magsipag-asawa. Yung una, tapos yung dalawa, yung adopted namin, at saka yung bunso, 1 taon sukob, mga kapatid. Sukob po, mga kapatid. No, na-stand po kami mag-asawa, wala na kaming kasama sa bahay Gulat, wala na pala tayong kasama sa bahay. Kinuha na yung mga anak na puro babae. Mga bit-bitin ba, mga kapatid? No? Kinuha po mga masunurin po sila. Masunurin, mga kapatid, sa tatay. Alam niyo, mga kapatid, hindi naman, sabi ko naman sa kanila, hindi naman ako namimili ng mamanugangin. Hindi po. Ang requirement ko lang ay matapat sa Panginoon at nagpapagamit sa Panginoon. Yun lang requirement ko. May isang anak ng pastor lumapit sa akin para doon sa bunso. Sabi niya, Pastor, papaalam mo sana ako sa iyo ano ba yan? Tungkol kay Abby. Doon sa bunso. Ay, sabi ko, upo ka rito. Tungkol kay Abby. Pero alam ko na kasi nagpapadrino yung tatay Anak din kasi ng pastor. Kinausap na ako ng tatay No, padrino Pastor, yung anak ko kasi mayroong kailangan sa anak mo alam ko na yan. Sabi ko, nagpersonal yung lalaki, yung binata. Sabi ko, gusto ko mapangasawa niya matapat sa Panginoon. Matapat ka ba? Matapat po ako, nakapo ako ng pastor Alam ko naman gusto ko nasa ministry. Yung tipo bang magpapastor? Nagpapayunir na po ako, pastor. Sabi nung, magaling yung manugang ko Sabi ko, pag ganyan, wala na tayong pag-uusapan. Doon ka magpaalam sa asawa ko. Nung nagpaalam dito, Pastora,
Yan, ano po? Di ba may girlfriend ka? Sabi ni Pastora. Kita mo naman yan, diretso yan magsalita, di ba? Kita-kita nyo naman kanina, mga kapatid, tinatarayan kayo, di ba? Di ba may girlfriend ka? Ay, hindi po, Pastora. Ano lang po, hindi, kasama ko sa LM yung anak. Taga Mindanao. Ay, hindi, Pastora, hindi naman nag-work po yun. Kasi layo talaga eh. Parang Luzon to Mindanao eh. Parang hindi nag-work. Ayusin mo yan, sabi nito. Ayusin mo, siguraduhin mo, kasama ko sa LM yung nanay. Pinanindigan naman. Talagang wala na naman, mga kapatid. Tayo walang usapan. Alam niyo kasi, pagka mga Kristiyano kasi, mga kapatid, totoo lang, expected ko, pastor, ang tatay, nasa ministry naman, madaling kausap yan eh. Madali ka bang magtiwala? Dahil kung may mga problema, diretso lang naman, intention lang naman, pag-uusapan lang naman yung problema eh. Diba? Madaling i-resolve ba? Kesa yung mga hindi natin kasama sa church. Mas mahirap po mga kapatid. Kaya lahat ng mga anak namin, may mga asawa na po sila. May mga apo na po kami. 4 na yung apo namin, may kambal doon sa adopted namin. Yung kambal babae at lalaki. Diba? Kaya kita mo, tuwan-tuwa yung asawa ko. Hindi talagang mana para sa ano yan, sa children's children, di ba? Napakapalad naman mga apo niyan. Di ba? Kita-kita niyo rin. Kasi yan po mga kapatid, talagang giliw na giliw sa apo niya. Yeah, mga kapatid. So, dapat po yan, mga kapatid. At salamat po sa Panginoon, sa biyaya ng Panginoon na nagbago talaga yung sitwasyon. Kasi may mga pangako ang Diyos sa atin. No, may pangako. Isa po sa pinaninindigan namin nung araw, kami mag-asawa, yung tipo bang nagpapaaral ka ng anak mo, mga kapatid, habang pinagpapaaral mo sila, parang ang problema mo, mga kapatid, yung tuition fee. Diba? Problema po talaga eh. Tapos pagka may mga gawain, hindi mo mabitbit yung mga anak mo, kailangan magpapaalam ka muna doon sa teacher, tsaka sa admin ng school, mga kapatid. Okay, katakot-takot na pakikiusap. Sabi namin nung araw, sana bumaligtad ang sitwasyon. Di ba? Magbago naman. Yung tipong hindi tayo nagpapaalam, sila yung nagpapaalam sa atin. Yung tipong tayo hindi nagpo-promissory note, sila yung nagpo-promissory note sa atin. Doon po ipinanganak yung vision, mga kapatid, na mag-put up ng school. Doon po ipinanganak yan, mga kapatid. No, wala po kami niyan. Hindi naman kami mga educator. Nautical graduate po ako, marine transportation major po. Bago po ako nag-Bible school. Siya naman na accounting, pero hindi niya natapos dahil tinawag din siya sa Bible school. No? Nung nasa ministry na kami, 15 years na, problema ho talaga ang church eh. 15 years na kami, paulit-ulit. Ang laging problema, camera pala kailangan dito ako. Kalagpas eh. Okay lang kayo, sir. Okay lang. Sanay kasi ako lumalapit sa tao. Ganyan din ako eh. Nakita ko eh, hindi makikita yung kagwapuhan ko pagka umalis ako rito. Joke lang. Yung po natin, no? Yung po yung laging ano eh. Iniisip natin, mga kapatid, na problema po sa church, di ba? Bibili kang gamit, pera. Papagawa ka ng project sa simbahan, pera. Diba? Pupunta ka sa mga fellowship, pera. Lagi naman pera, di ba, mga kapatid? Oo. Kayo naman, di naman pumunta rito siguro na ewan ko kung sino yung pumunta rito na walang pera, mga kapatid. Di ba? Ano ba? Lagi naman po yun eh. Tinitingnan ko yung mga sidopake nyo kanina eh. Oo, mga kapatid, di ba? Kasama lagi yun eh. Kasama sa buhay natin po na hindi tayo makalipad pag wala tayong pera, di ba? Okay, problema po talaga, mga kapatid. 15 years, nag-trigger po yung bagay na yan sa buhay ko sa aming mag-asawa. Hirap talaga. Actually, 2 times po akong nag-a-attempt na magre-resign sa pagpapastor. 2 times, mga kapatid. Struggle ko yung 2 beses na yon. Kasi mga kapatid, kinakalabit, hinihintay na po ako sumakay ng barko. No? Kasi mga chewing ko, ini-inspire ako na magsiman, mga kapatid. Kaya si Pastor Ray, nautical grad, marine transportation din po siya. Seaman din po yan, si Pastor Ray yung kuya ko.
Pareho kami, dalawa kami seaman sa pamilya. Pero tinawag kami ng Panginoon sa Bible School. Civil war po sa bahay. Civil war. Galit yung panganay namin. Galit yung mama namin. Galit yung tatay namin, mga kapatid. Niloloko lang kayo ng mga Amerikano na yan. Kasi mga Amerikano na sa Bible School, mga misyonary natin. Niloloko lang kayo. Aktivista yung tatay ko. Leader ng August 21 movement. Galit mga kapatid sa mga Amerikano. Sila yung nasa rally. Chairman po siya ng August 21 movement. Atom mga kapatid. Yung mga Mayo 1. August 21 movement. So yun po mga kapatid. Galit po sa amin. Sabi ng tatay ko, dali mo na nga yung mga requirements, yung mga documents mo rito. Tatawagin kita, sasakay ka lang ng barko. Nung kinausap niya ako, hindi na ako nagpakita sa kanya, mga kapatid. Sabi ko sa kanya, pa, pag-graduate mo muna ako. Nandito na ako . Isang taon na lang gagraduate na ako sa Bible School. Pagkatapos nito, tsaka natin pag-usapan yan. Mula noon, hindi na ako nagpakita sa kanya. Kasi kukulitin niya lang ako . Di ba? Kukulitin niya lang ako. Dahil nangyari ngayon, nung graduation, imbitahan ko. Naalala niyo yun, ngayong graduate ka na. Sabi mo, pagkatapos mo graduate, ngayong graduate, hindi pa ako nakapag-speech doon sa Bible School . Mag-speech ako sa graduation . Kita lang kami doon sa inimbitahan ko, ngayong graduate ka na. Hindi na talaga ako nagpakita sa kanya, mga kapatid. Diba? May ramdam ko, gusto kong maglingkod talaga sa Panginoon . Diba, mga kapatid? Mahirap po talaga, wala kang suporta ng mga magulang. Mabuti na lang yung mama ko kasi mga parent po namin ay mga social worker. DSWD po ang mama ko. Retired. Yung tatay ko, DSWD. May kapatid na po sumunod sa akin, DSWD. Mga license po yan, mga kapatid. Social worker. Lumaki po kami dyan. At hiwalay po ang tatay ko, nanay ko. Grade 2 pa lang po ako. Grade 2 pa lang po ako. Yung hirap po buhay, di ba? Pag walang tatay, nanay lang nagtataguyod. Ang hirap, di ba, mga kapatid? Dahil pagka kailangan mo ng sabay-sabay kami nag-aaral. Mga kapatid, wala talaga. Hirap talaga, mga kapatid. Ang nanay mo, social worker, magkano lang naman ang sahod ng social worker? Pero pag may mga donation, buhay kami dyan. Kasi nanay ko pila kayo rito. May mga artista, may mga donor, punta kayo rito. Nakapila rin kami, mga kapatid. Kasama yung mga indigent na mga bata. Sabi ng mama ko, mga indigent din kayo. Wala kayong tatay. Diba? Pila kami, mga kapatid. Donation. Okay. Sanay kami doon sa mga bigas na NFA na donation galing sa gobyerno. Kasi sa institution, Lingap Center po, mga street children na kinikater ng mga ng nanay ko, mga kapatid, social worker sila, and they have the agreement na pag may mga sumusobra na mga donation na hindi naman kaya consume ng mga bata, pinanghahatian ng mga empleyado. Ang pinaghahatian po, yung bigas, mga kapatid ko, na may mga kuto, kailangan itahip mo pa, Hugasa mong mabuti, yan po yun. Lumaki po kami sa ganyan. Yung delata na bukas expired na. Yan po. Kaya yung simbahan po, hinarap ko yung lupa doon sa gilid ng bahay ng mama ko, mga kapatid. Nilagyan ko ng CB, mga kapatid, bubong. At sinara ko yung isang bintana. Tinira ko yung isang bintana. Kasi doon dumadaan sa isang bintana yung mga pagpapala. Kasi mga kapatid, yung isang bintana, Leng! Ano ba ulam nyo dyan? Wala pa kami. Eto! Doon dumulusot sa bintana, mga kapatid, yung ulam. Mga kapatid, talagang hindi ko sinara yung isang bintana. Kasi alam ko, tumatawid doon yung buksan mo ang durungawan. Doon po yun, mga kapatid ko. Pioneer . Pioneer. Biro mo nung hindi pa kami mag-asawa, siya pengin naman, pabili na lang pang dyan. Pamasahe, may Bible study lang ako dyan. Sabi ng mama ko sa akin, kasi yun nga ang problema kasama ko yung mama ko sa bahay. Hindi mananampalataya pa nun. Sabi ko, pengin naman, kahit na 10 piso, pamasahe lang. May Bible study. Yung mama ko,
Nak, pinag-aral ko naman kayo eh. Hindi naman sana ganyan ang mga buhay ninyo. Naawa ho sa akin. Naawa ho sa akin, mga kapatid. Pinag-aral ko naman kayo. 10 piso lang nangihingi ka. Diba? Ang hirap po talaga, di ba mga kapatid? Alam mo na, pag nagpapastor, maganda ayos, pero walang pera. Di ba? Pagpapastor, walang pera, mga kapatid. Lalakad ka, sabi ko, hindi na talaga ako manghingi ng pamasahe sa mama. Sabi ko, hindi na. Kaya nga hindi kami tumira ron, doon kami sa gilid, mga kapatid. Bintana lang binuksan namin. May almusal ba kayo dyan? Wala eh. Wala pa. O ito, meron dito. Donation galing doon sa yung mga mga donut, Dunkin' Donut. Kasi yung kanila sa town center yon, no, sa Alabang, yung Lingap Center sa tapat lang. Lahat ng mga hindi nabebenta doon sa town center, yung kinabukasan noon, idodonate yun doon sa Lingap Center sa tapat. Di ba? Do-donate yun. Bawas sa tax yun eh. Kaya do-donate ng mga nagtitinda yon. Di mama ko naman, tamang-tama pa uwi, bit-bit mga kapatid, yung mga donut, yung mga mga kapatid. Di ba? Kaya ang almusal namin, class, galing sa Dunkin' Donut, mga kapatid. Ha? Oh, grabe po. Kaya po yung style ng buhay. Si Pastor Ray, mga kapatid ko, uwi yan sa Cavite. Wala nang supply. Alam niyo naman yung mga pastor wala namang supportang organization. Uwi yan sa mga kapatid, wala naman yung mga programa na nabibigyan ka ng 1,500, 5,000, mga ganun. Wala pa noon eh. Kanya-kanyang kayod dito, mga kapatid. Dala-dala yung attache case, mga kapatid. Ha? Usong-uso pa yung mga Samsonite nung araw, di ba? Samsonite, attache case, nangalagayan ng mga dokumento ng mga abogado, di ba? Tapos, pagdating doon sa bahay yan, lalagay yung may expire na dilata. Lalagyan ng bigas, lalagyan ng tuyo, lalagyan ng daing, mga kapatid ko, bit-bit, naka-necktie. Kala mo mga attorney, mga kapatid. Ang laman, mga kapatid ko, mga groceries. Pagpasok po sa mall, mga kapatid, check-upin mga kapatid ng gwardiya, bubuksan. Ano ito? Ma-expose, mga kapatid. Kaya po umuwi namin nung araw, mga kapatid. Grabe po. Minsan iisip natin, hindi na mababago yung sitwasyon sa buhay natin. Akala natin gano'n na lang. Pero alam mo natin, pagka naglingkod ka kay Lord, yung mga kwento na yon, talaga nagbabago dahil ang pangako ng Diyos nasa atin eh. Pangako ng Diyos. Nagkaroon kami ng vision sa church. Sabi ko, grabe, 15 years na tayo, para lang tayo yung Chubibo, yung Ferris wheel, paulit-ulit. Angat, babalik. Ito na naman tayo. Paulit. Sabi ko, kailan ba permanenteng mababago ang takbo ng buhay natin? Kasama po ang gawain ng Diyos. Amen. So, we started, mga kapatid, casting visions. Amen. Nagtayo kami mga tinong foundation. Pinukwento ng asawa ko, mga kapatid. Maraming mga agencies na tumulong sa amin para ipagawa yung opisina, ipagawa yung building, mga kapatid. No? We partnered with Population Commission. Amen. Kasi license po ako ng ABSNet, Area Based Standard Network. Kami po yung mga nag-evaluate ng mga agencies na mga non-profit and non-stock, no? Para bigyan ng license o i-standardize yung kanila pong operation. No, isa po ako sa mga volunteer dyan, mga kapatid. At nagsalita po yung regional director about the Population Commission, about family planning, natural family planning, and artificial family planning. Sabi ko, okay yun. Sabi ko, ma'am, pata siya mag-lecture. Sinalubong ko sa labas, ma'am, kakaunti naman yung output ninyo sa Bacoor. Sabi niya, nato ka ba kanina sa loob? Yes, ma'am, I'm from Bacoor. Anong agency na-represent mo? MISPA Community Foundation Incorporated. Okay. Sabi niya, are you okay? Sabi niya sa akin, organize your people. We will train them.
then we will give you fund. Sabi ko, ba, sino nga ayaw niya? Bibigay mo kami ng pondo. Inorganize yung mga tao, dinala namin sa training, mga kapatid. Binigyan po kami ng pondo. And mula sa pondo niyon, they give us 25% for operation. At pag in-execute namin yung program, meron pa kaming share, mga kapatid. Binigyan kami more, so mga ilang milyon din, mga kapatid, ang itulong nila sa amin. Mga kapatid, dinala ko sa Quezon yung program. Tuwan-tuwa yung mga pastor natin. Dinala ko sa Batangas, 45,000 isang program. Yan. Yung mga pastor natin, kala na mayamang-mayamang kami. Hindi naman galing sa amin yan. Basta i-execute lang natin yung programa. Ayusin lang natin yung programa. It is raise awareness about family planning, natural family planning. Pinag-aralan namin yung module, mga kapatid. Nagtuturo po ako ng family planning, about natural family planning, calendar, beads. Alam ko lahat yan, mga kapatid. Pinag-aralan ko yan, mga kapatid. Tayo naman pwede maging flexible mga kapatid. Tapos magbibigay tayo ng benefit para sa mga mag-aasawa, mga kapatid. Praise God. Yung mga pastor, tinirain ko rin. Na hindi naman sila makapagturo. Kami, yung mga team ko ang nagtuturo. Oo. Ang dami namin ng mga naging blessing. We join with Johnson & Johnson, mga kapatid, na for the malnourished children. Target namin, binigyan kami ng pondo para ipakain doon sa mga malnourished children. Tapos isisingit namin yung Word of God. Bago po, mga kapatid, execute, inorganize namin yung mga magulang, mga kapatid, yung mga bata, additional pong pagkain para sa kanila, mga kapatid. Meron kaming tao, meron kaming program, wala kaming pera. Pero yung mga agencies na ito, naging partner namin. At naging tools din yan para sa soul winning. We put up a school. Sabi ko, let's build a school. Sabi ko, kailangan natin ito, mga kapatid. Ngayon yung school, from daycare, K-12 program na po tayo. We extend our school, mga kapatid, sa anak ko, doon po sa kay Pastor Win. Meron na po silang sariling eskwelahan doon, mga kapatid, kasi umiiyak yung dalawa. Sabi nila, Pastor, wala na kayo, hindi na kami pwede magturo kasi during pandemic, nagtuturo sila, online lang naman. No? Kaya maski nandun sila, online lang po, mga kapatid. Pero noong nagkaroon ng face-to-face, sila po ay, Pastor, mayroon kami inulugang sasakyan pa, sabi ng anak ko. Sabi ko, wala problema dyan. Okay, matakot, okay lang yan. Sabi ko, hanap kayo ng lugar doon. Baka pwedeng makapag-extend tayo ng eskwelahan. Hanap kayo, pupuntaan namin. Nakita po namin yung lugar, okay, let's build a school. Pinatayo namin yung third floor, mga kapatid, para gawing eskwelahan. Yung third floor, yun ng kanilang church, mga kapatid. Ngayon, kumuha pa kami ng units dun sa tabi para kung kailangan pang i-expand ng eskwelahan, ay makapag-expand tayo. Ngayon, mga kapatid ko, sabi ko, parang hindi kayo mga pioneering. Ganda ng sasakyan nyo. Ganda ng simbahan nyo. Meron pa kayong eskwelahan. Talagang napakabuti talaga ng Panginoon. Diba? Praise God. Sa church, 6 na eskwelahan po yan. Yung kapatid ko from Canada, more or less 20 years sa Canada, they went back, mga kapatid dito, ayaw na nila sa Canada, yung mga anak nila nandun po sa Canada, yung isa umuwi dito, mga kapatid kasama niya rito, at nagtayo po kami ng eskwelahan, mga kapatid. Tinulungan ko po siya na magtayo ng eskwelahan. At yung eskwelahan na yun sa Naik, nagkaroon po kami ng afternoon service church doon. May extension na po tayo rin yan. No? Hindi tayo nagpagawa ng building, hindi tayo nagbabayad ng kuryente, hindi tayo nagbabayad ng tubig, libre lahat. Amen. Pinapagamit ng kapatid ko yung eskwelahan niya para gamiting lugar, mga kapatid, sa paglilingkod at sa pagsamba sa Panginoon. Amen. So, 6 na po yan, mga kapatid. And hindi po tayo madamot. Actually, I really encourage, mga kapatid, yung mga pastors natin, no, na makapag-operate din sila ng eskwelahan. Amen. Marami na po kami mga tinulungan, mga kapatid, parang consultation, libre naman ang consultation. Sabot kayo na maibibigay namin, hindi lamang po yung concept, o hindi pati na yung mga materials, mga checklist, ay pwede namin ibigay, mga kapatid, para
tulungan ng isang eskwela. Pastor Manny na tulungan natin at yung iba pang mga kapatid na natulungan po natin, mga kapatid. No, para mabago lang. Kasi, I was inspired to do this eh. Kasi mga kapatid ko, I was inspired. Nung nag-attend po ako ng convention ng mga private school sa ilalim ni Dr. Matya sa aming division, mga kapatid, nirecognize niya po yung mga eskwelahan na operated by religious churches, pastors, mga kapatid. Nung in-acknowledge niya, out of 100%, 80 to 90% ng eskwelahan ay church-based. Doon sa aming division, 80 to 90%. Church-based po siya. Operated by pastor, ng priest, ng iba't ibang mga organization, mga kapatid. So doon po ako nagkaroon ng burden. Hindi upbringing natin sa United Pentecostal Church na magkaroon ng church school concept. Pero very prominent po yan sa GIL, sa Church of Christ, sa Yemilip, sa UNIDA, sa iba't ibang organization. But to us, hindi po tayo lumaki ng gano'n. Nagkaroon po ako ng burden, mga kapatid, to share the concept. Kung kaya rin lang natin gawin, yung asawa ng pastor ay maging operator ng school, siya ay mag-manage, mga kapatid, at yung pastor ay mag-full-time sa pagpapastor. At least makatulong po sa pangangailangan. Amen. Yung church po natin doon sa Bacoor, baka 80% of that is subsidized by our school. No, binili natin yung lupa, 400 square meter. Yung una ay 180, that is a 4-story building. Yung pangalawa ay 400 square, 2 cut ng lupa, subdivision. Pinagawa natin ng mga rooms, 2nd floor ay church, meron tayong balcony, then meron po tayong 4th floor sa itaas, mga kapatid, na ongoing pa para gawing classroom this coming school year, mga kapatid. No? More or less 80% of that is subsidized po ng ating pong eskwelahan. Naka-air condition po tayo, maganda po yung church, mga kapatid. At ito lahat, mga kapatid, ay hindi naman natin minamaliit yung church. Pero naniniwala kasi tayo na merong iba't ibang mga paraan. Kaya nga, ang message ko po sana ngayon, mga kapatid, ay about living default or living by design. Living by default or living by design. Basahin ko lamang po. Very truly, sabi ng John chapter 14 verse 12, very truly I tell you, whoever believes in me, sabi ng Panginoon, will do the works I have been doing. And they will do even greater things than this, because I'm going to the Father. Amen. Sabi ng ating Panginoon, siyang sumasampalataya sa akin ay kaya niyang gawin ang mga bagay na ginawa ko. And they will do even greater. Hindi lamang yung ginawa ko, kung higit pa sa mga ginawa ko ay pwede nilang gawin. Amen. Living by default or living by design. Hallelujah. Pwede tayong mamuhay, mga kapatid, according to the default setting. Amen. Kasi yung default setting, ano yan eh? Yan po yung ginagaya at inuulit-ulit na lang natin. No? Minsan sa buhay natin, default setting eh. Sabi ng asawa kanina, pagka-uwi ninyo roon, di ba? Sa Pilipinas, kasi meron kaming mga namimit na mga overseas from Singapore, mga kapatid. No, mga kapatid natin. Binuhos na nila ang buong buhay nila roon. Tinulungan, pinag-aral ang kanilang mga anak. Pinatayuan ng bahay. Nung nag-retire, pagdating sa Pilipinas, walang sariling bahay. Nung kinausap ko po, sister, maglingkod tayo sa... Paano naman ako makapaglingkod, pastor? Tingnan nyo naman dito. Ako nandito ko, nagtitinda ko. Nagtitinda ko ng alak, nagtitinda ko ng sigarilyo, dahil yan yung mabibili. Leader yan dati, mga kapatid, sa Singapore. Sabi ko, mabigat yung dating sa akin. Sabi ko, ganyan ba talaga ang mga nag-abroad?
Amen? At yan ay nangyayari. Nangyayari. Hindi makapaglingkod ng maayos sa Pilipinas, samantalang sila ay nasa abroad, mga leaders po sila. Pero nung napunta sila at bumalik sa Pilipinas para mag-for good, siyempre wala nang ibang resources, mga kapatid. Nakikitira na lang sa bahay. Amen? Nakikitira na lang po sa bahay. At hindi makapaglingkod ng maayos sa Diyos. Kasi nga, nandun po yung guilt na mga bagay na hindi dapat nila ginagawa ay nagagawa po nila, mga kapatid. Nahawa po ako, mga kapatid. Amen. Marami pong pattern na nangyayari. Kayo lalo, alam ninyo mga kwento. Alam nyo kung ano nangyayari, mga kapatid. No, kami naman ay yung mga consultation lang, yung nakikita namin, mga kapatid. Kaya mga kapatid, meron pong tinatawag na default setting. Alam niyo ba yung mga cellphone gadget niyo, may mga default setting yan. Pag yan ay nataranta na at hindi na alam kung anong gagawin, nagkukuman ka, hindi makasunod sa'yo, i-reset mo lang. Di ba? I-reset mo lang. Restart mo, mga kapatid. Shutdown, restart. Pagbalik niyan, normal na naman. And that is default setting. Sa buhay natin, mga kapatid, marami pong default setting. Inuulit-ulit lang natin. Ginagawa lang natin. Tapos mag-expire na tayo. Pero meron pong design setting. Hallelujah. Sabi ni Lord, I assure you that one who believes in me will do the works that I do. And that is the default setting. That is the minimum. And He will do even greater. Greater works. Hallelujah. Sabi ko nung araw, magpapastor ako pero hindi ako papayag na walang mangyayari sa buhay ko at sa ministry ko. Kasi nung araw, pag nagpastor ka, kawawa ang pastor. No, kawawa po mga kapatid ko. Para ang hirap ng buhay ng pastor. Amen. Ayaw ko nung darating na magpapasagi na lang ako sa mga kapatid. Di ba? Para mahipo. Pero pag hindi naman nahipo, wala rin. Sabi ng asawa ko, yung pera nila nasa bulsa nila eh. Di ba? Ngayon kung hindi naman nila ibigay yan para sa gawain ng Diyos, wala ka naman magagawa, hindi mo naman pwedeng kunin. Hindi naman tayo kagaya ni Pastor Umpad, magaling kumuha ng pera, mga kapatid, sa bulsa. No, kahit ayaw ibigay na ipapabigay nila. Pag si Pastor Umpad na tumayo. Gifted po siya dyan, mga kapatid, di ba? Hindi naman tayo ganun ka-gifted. Di ba? Pwede lang tutukan tutukan na natin ito, di ba? Sabi nung isang kapatid, Pastor, kararating lang galing sa abroad eh. Hallelujah, may pasalubong ako, Pastor, para sa church. May dalang piano, mga kapatid. Praise God, purihin ng Diyos. No, sabi niya, Pastor, ito para sa church, yan po yung tithes ko. Binili ko ng piano. Grabe, walang tiwala sa pastor. Diba? Walang tiwala. Di ba, huwag naman ganun. Sabi mo sa katabi mo, huwag ganun. Huwag ganun. Walang tiwala sa pastor. Diba? Dala po ay piano, yung keyboard, para sa church. No, yan daw yung tithes niya. Hindi pwedeng ganun, mga kapatid. Huwag ganun. Diba, mga kapatid? Pag nagbigay ng malaki, tinitingnan, saan kaya dadali ni Pastor yung tithes ko? Tapos bubulong sa kapatid yan. Oh, nag-tithes ako ngayon. Laki ng tithes ko. Binigay ko kay Pastor. Ewan ko kung anong gagawin ni Pastor doon sa tithes. Ito yung kwento ng asawa ko. Pag may pera, mag-Jollibee naman tayo. Sabi ng mga anak ko, mga kapatid. Alam mo, pag nag-Jollibee kami, sa kabilang bayan. Hindi kami nag-Jollibee doon sa bayan na yun. Ha? Kasi doon lang nakapaikot yung mga kapatiran. Ha? Pupunta kami, nasa Bacoor kami, sa Molino. Either Imus o Las Piñas. Hindi doon, mga kapatid. Bakit? Kasi, pag nakita kami, Pastor, tithes natin, pinag-Jollibee ba?
Parang sila lang ba yung may karapatan, mga kapatid, na mag-Jollibee? Yung pastor walang karapatan, mga kapatid. Wala dito. Wala tayo. Doon lang sabi niya, eto, totoo ito, mga kapatid. Hindi naman kami nagagawa lang ng kwento sa inyo. Totoo ito, mga kapatid. Mga pangyayaring katotohanan. Kesa naman matisod, di ba? At hindi makapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos, kinukonsider mo rin siya. Di ba? Kesa naman matisod yan, chismis ka pa niyan. Di ba? Sa kabilang bayan ka na mag-Jollibee, mga kapatid. Ganun lang talaga. Pero nung medyo lumalago na, sabi ko, palitan na natin yung ganung strategy. Huwag nang ganon. Sabi ko sa kanila, mga kapatid, palagi ko wala naman dito yun eh. Mga kapatid, pagka nakita nyo kaming kumakain sa restaurant, huwag nyo naman kaming i-chismis. Sabi ko, congregation, mga kapatid, huwag nyo kaming i-chismis na pinaghihinalaan ninyo yung ikapo ay kinain namin doon sa restaurant. No? Ang gawin na lang ninyo, pag nakita nyo kami sa loob ng restaurant, batiin nyo kami. Ililibre ko kayo. Diba? Ililibre ko kayo. Batiin nyo kami. Sabi sa kanya. Nagbago na po ako, mga kapatid. Kasi mga kapatid, parang hindi maganda yung pagpapala ng Panginoon ay parang mayroong kaunting guilt kang nararamdaman, di ba? Na maski hindi ikaw yung iba, mga kapatid, kasi dapat yung blessing, ini-enjoy natin yan sa Panginoon. Di ba? Iyan po ay para maging masaya po tayo. Kino-comfort po tayo ng Panginoon. Pero pag gano'n naman yung nakikita mo, wag na, mga kapatid, parang ang hirap, di ba? Parang... baka makita tayo rito. Mga kapatid, di ba? Hirap yata noon. Wala dito niyan, di ba? Pwede ba tayo magkaroon ng agreement, mga kapatid? Agreement, mga kapatid. Kami kasi nagpe-pray sa inyo na pagpalain kayo ng Panginoon. No, nagpe-pray po ang pastor. Lord, pagpalain mo ito. Gusto ko sana isang araw pag mag-retire sila, maging magandang buhay nila dahil naglingkod sila sa paglilingkod dito kasama namin sa Panginoon. Sa iyong Panginoon. Prayer po namin yan eh. At pag kayo'y pinagpala, kami ang unang-unang masaya. Bakit? Kasi yung prayer namin, tinugon ng Diyos. Diba? Yan po ang prayer namin. Can we make an agreement, mga kapatid? Pag kayo binless ng Panginoon, masaya kami, nagpe-pray kami. Sana ipag-pray nyo rin kami. At maging masaya rin kayo pag ang pastor ay pinagpala ng Diyos. Diba? Maging masaya kayo. Hallelujah. Nakaupo lang naman kayo dyan eh. Ang pastor, walang tigil yan eh. Tapos kayo pinagpapala. Mga Panginoon naman, huwag naman ganyan. Diba? Sila nga pinagpapala, nakikinig lang eh. Kami gumagawa ng mensahe. Ay napupuyat kami, Panginoon, nagtatrabaho kami. Sila pinagpapala, huwag naman ganyan, Lord. Para man naman meron kang tinitignan yan eh. Diba? Kung kayo pinagpapala, lalo kami pagpalain ni Lord. Natural po yun. Kaya huwag kayong matitisod pag pinagpala ang pastor. Marami na po mga kapatid na tisod na nawala sa simbahan na ang pastor ay pinagpala. Sa amin mga kapatid, dami po niyan. Ang kulturang, dating kulturang hirap kalaban. Alam niyo ba yung pag-aaral mga kapatid? Meron po 5 unggoy. Study po ito. 5 unggoy nilagay sa isang room. Dito marami tayo rito eh. Joke lang. 5 lang po, kaya hindi tayo yon. 5. Tapos mga kapatid, nilagyan ng isang ladder, hagdan. Nilagyan ng isang piling na saging sa taas. Siyempre, unggoy, paborito nila yan. Akyat yan, mga kapatid. Tuwing akyat yung unggoy, naglagay sila ng spray, shower, malamig na tubig. Pag aakyat, i-spray. Ayaw nila yan na nababasa sila ng malamig na tubig eh. Mga kapatid. Pag aakyat, hinihila, binubugbog, sabi niya, huwag aakyat, nag-i-spray yung malamig na tubig eh. Hanggang sa wala nang umaakyat. Ginawa, inalis po yung isang unggoy. Naglagay ng bago. 4 na luma, isang bago. Yung isang bago, nagtataka ba't walang kumukuha ng saging? Akyat siya. Binugbog siya, mga kapatid, nung 4.
Sabi niya, bakit siyang binubugbog? Diba? Tapos ang ginawa mga kapatid, inalis uli yung isa, bago na naman mga kapatid ko. Yung sa 4 na luma, tinanggal uli. Lagay uli ng bago. Ganon din, aakyat siya. Mga kapatid, binubugbog din siya nung 3. Inalis uli yung isang luma, 2 na lang natira, naglagay ng bago mga kapatid. Aakyat siya. Yung pangalawang batch, nakikibugbog na rin. Nakikibugbog mga kapatid. At nangyari, lahat po, bago na. Wala hong gustong umakyat doon sa hagdan para kunin yung saging. Wala naman sa kanilang naka-experience ng malamig na tubig. Nagtataka. Sabi ng panganim na unggoy, bakit walang umakyat? O walang kumukuha? Bakit pag may kumuha, binubugbog? Bakit? Wala naman nakaranas sa kanila ng spray na malamig na tubig. And I'd like to tell you, that is a culture. That's the old practice. Ito po ang humahadlang sa paglago po natin. Kultura po. Nung araw, pagka nagsa-sideline ka, di ba, bawal. Wala naman nagsasabing bawal ka mag-sideline, ang pastor. Pero parang pag tinignan, may hawak kang paninda, masama ang tingin sa'yo. Di ba? Walang tiwala kay Lord. Walang tiwala. Mahina pa na ng palataya, pastor, no? Walang tiwala kay Lord. Di ba, mga kapatid? Ako, from the start, mga kapatid, nang nagkaroon kami ng realization, marami na kaming mga bit-bit. Bit-bit kami. Ito, personal collection. Titinda siya ng mga pabango, mga ano. Pati puhunan, nakukuha sa kanya. Hindi makabayad yung mga Nag-Causeway Philippines kami. Sino nakaranas ng Causeway Philippines dito? Mga purifier. Di ba? Galing ko mag-demo niyan. Yung water purifier, yung mga solid sediment ay sinasala ng filter. Tapos yung mga minerals na mga bato, kabisado ko yan, mga kapatid. Sideline namin yan eh. Ganun po mga kapatid, maraming mga networking. Pero tumigil na po kami ron eh. Kasi iba na po eh. Hindi na po yun mga kapatid. Walang naniniwala nung araw doon mga kapatid. Pero naniniwala tayo mga kapatid na we can change the culture. Yeah, mga kapatid. Kasi when we put up school, we put up a foundation, ang dami pong kumukontra. Sabi ko, hindi nila, kung ano, mula sa loob ng simbahan, maging mga kasama mga pastors, hindi naniniwala sa akin, mga kapatid. No? Parang they criticize us, mga kapatid. I resign sa mga offices sa organization. I become a district secretary, sectional presbyter, World Mission District. Ang dami ko ng office na dinaanan dyan. Naging support din ako sa mga youth, mga kapatid. Pero, I give up all the offices sapagkat naniniwala ako mga kapatid na mayroong iba pa rin pamamaraan ng Diyos, mga kapatid. No? May put up this, mga kapatid. I resigned to the office. I went back to college. Natapos po ako ng Bible school. May first course po ako. Nakita ko kulang ang training ko. I went back to college. I take up business management, mga kapatid, sa University of Perpetual Health. I master my business, mga kapatid, sa St. Francis. I took up my educational program, units of education sa pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa at saka pamantasan ng lungsod ng Batangas, mga kapatid. Then I finished all those courses dahil kailangan kong gawin. We put up a school eh. Kasi nung hindi po ako, mga kapatid, nag-upgrade na education ko, ito po ang problema. Nung nag-apply po ako ng permit, mga kapatid, sino principal, sabi ng division head, Rene Diamante po. Anong tinapos? Marine transportation po. Ano ba? Theology po. Ano ba? Wala na po. Sabi niya, hindi ka pwedeng maging principal. You are not educator. Wala ka sa academe. Yang iya po ako. Sabi mo, sinong principal? Ilalagay mo rito. Yung isang teacher po ng edu graduate. Siya ng principal sa papel. Uwi ako, lulugo-lugo ako. Sabi ko sa kanila, hirap po. Kailangan pala, educator pala ang principal. Babayad tayo ng principal. Sabi ko, pwede ba? Pag-aralin nyo na lang ako. Mainit pa ako mag-aral ngayon eh.
At the age of 40. 37 sa perpetual. Tapos ko yung business, tuloy ako. 40 na nung natapos ko rin dahil kumuha ko ng iba pang mga courses. Pag-aralin niyo ako. Kailangan kumuha ng early childhood education. Kailangan kumuha ng unison education. Kailangan ko mag-MAED. Kailangan ko mag-master ng education. Sabi ko, para maging principal ako, pag-aralin niyo ako. No? Kaysa magbayad kayo. Nag-graduate po siya ng edu. Nag-graduate ako ng master. Nag-graduate ng college yung anak ko ng psychology. Yung isa nag-graduate ng high school. Sa taong yun, 4 kaming gumagraduate, mga kapatid. Ha? Sa taon na yun, 4 kami. Sabay-sabay kami nagtapos. No? Principal. Ngayon, sabi nung DepEd Division Office, sinong principal? Rene Diamante po. Anong tinapos? Ikaw na naman. No? Ganito. Tinapos ko. Sabi ng Division Office, Dr. Macha, sana totoo to, ha? Pastor ka pa naman. Sabi ko, ma'am, may mga attachment naman yan eh. Di ba? Sa requirement eh. Kasama yung mga attachment, yung mga certificate. Nandyan ho lahat yan, ma'am. Hindi kasi marami kasi dito nagde-declare eh. Na sila ganun, tapos hindi naman. Di ba? Hindi, ma'am, may attachment yan. Nandyan lahat yan. Di ba? Taas noo. Ma'am. Di ba? Kasi kailangan natin mag-upgrade. Hindi naman pwede, mga kapatid, doon sa minimum lang tayo. Di ba? Hindi lang doon, mga kapatid. Kailangan nating mag-expand. Kailangan natin, mga kapatid, sumabay doon sa mga pag-upgrade, doon sa mga requirement. Sino pong may cellphone dito ng Nokia? Ha? Wala na, bagsak na Nokia? Wala na, di ba? Sir, Nokia, 3210. Di ba ang lupit? 5110. High-tech na kami nung araw, mga kapatid ko. Di ba? Grabe ang titibay. Made in England. Grabe ang tibay, mga kapatid. Diba? Tumatakbo ako, nasagi ko dito, mga kapatid, lipad sa ulanan, mga kapatid ko, pagbagsak, hiwa-hiwalay. Dinampot ko nung binuo ko, buhay pa rin. Buhay! Tibay, mga kapatid. Pero nasaan ang Nokia ngayon? Phase out. Diba? Naiwanan. Bakit? Hindi sila sumabay sa changes. Hindi sila sumabay doon sa growth, sa technology. Same thing sa ating buhay. Kung ikaw ay nandun pa rin sa minimum na estado ng buhay na sinusundan mo hanggang ngayon. Amen. Hindi ka sumasabay sa pagbabago, mga kapatid. Pwede kang maiwanan. Nung araw, mga kapatid, wala naman kaming ganito. Di ba? Wala naman tayo LED. Nung araw, mga kapatid ko, song chart, Manila paper. Magkakakabit yung mga pare-parehong key. Awitin natin to, mga kapatid. Di ba? Oo. Lipat-lipat lang, di ba? Oh, gumagawa tayo nung araw. Ngayon, subukan mo yan. Wala na, mga kapatid ko. Ganun lang, di ba? Wala na. Oo. Kaya subukan mo, di ba? Wala na. Ngayon, mga kapatid, ganito na eh. Sumunod yung acetate, yung overhead projector, acetate, naging colored, sumunod, gumagalaw na, mga kapatid, no? No, may mga ano na. Doon sa church ka, nagpalagay ako ng almost 3 meters, 3 by 3.75 na LED, yung backdrop namin. Mga kapatid, doon sa church, ang laki noon, mga kapatid. No? Hindi na kami nahihirapan sa mga decoration kasi doon na lahat. Di ba? Ang laki. No? Eh, kung ilagay ko doon kaya, Manila paper pa hanggang ngayon. Di ba? Hindi pwede. Yan po, mga kapatid, ang buhay po natin. Amen. So, mga kapatid, hindi ko naman maibigay sa inyo lahat ito, mga kapatid. Pero naniniwala po ako, mga kapatid, more than this, sabi na Panginoon, and He will do even greater works than this. Hallelujah. Hallelujah. Sabi ko nung araw tayo nag-tuition, sabi ko, balik na rin kaya
Sila naman na magtutuition sa atin. Sila naman na makikiusap sa atin. Yung Iglesia ni Cristo nakikiusap sa admin, yung mga saksi ni Jehovah, mga kapatid, mga anak nila nakikiusap sa atin, mga kapatid. Sabi ko, natupad na yung mga pangarap natin. Diba? Praise God. Nagbago na po ang sitwasyon ngayon, mga kapatid. And that is living by design, hindi living by the default program. Mga kapatid, huwag tayo sa minimum. We believe, mga kapatid, more than this you can do, sabi ni Lord. Hallelujah. Yung building, sa ilalim lang ng puno ng manggayan, mga kapatid, dito ng drawing. Dito ko ilalagay ang pintuan, dito ilalagay yung hagdanan, mga kapatid. Now, sa ilalim lang ng puno ng mangga, mga kapatid. Idin-drawing ko lahat yan, mga kapatid, sa kausap ko yung mga skill doon sa amin. Dito natin gagawin. May engineer, may electrical engineer tayo member. Ganun natin ngayon. Sinulat ko yung perspective, mga kapatid. Alam niyo ba, pagkatapos nito, marami na nagpapadrawing sa akin. Nag-drawing ako ng sasakyan, mga kapatid. Dami ko sasakyan tinayo. Tayo ko ng 11 jeep, tayo ko ng SUV, tayo ako ng owner-type jeep, mga kapatid. Tapos, dala ko lahat ng kapatiran sa gawain ng Diyos, mga kapatid. Mga kapatid, meron tayong fellowship, isang bit-bit tayo, 11 ng jeep natin. Subakay na lahat ang sasakay. Pastor ang driver. Susunduin mo pa. Pagkatapos, ihahatid mo pa, bahay-bahay, door to door. Grabe po door to door. Gutom na yung pastor. Wala man lang magyaya, mga kapatid, kumain. Hindi ko naman, mga kapatid, madala sa Jollibee kasi lahat yun pakakainin ko. Kaya titiisin ko na lang. Pag nasira, solo ang pastor. Ang pastor nasa ilalim ng sasakyan, nagmimekaniko, mga kapatid. Diba? Nung uli, sabi ko, mga kapatid, bebenta ko na yung mga jeep na yan. Bebenta ko na yung mga sakyan. Iba na ang prayer ko. Ang prayer ko, hindi mag-provide ng sasakyan para sa inyo. Ang prayer ko, magkaroon kayo ng kanya-kanyang sasakyan. Sumunod na mga ilang buwan eh. Ang dami ng brand new sasakyan, mga kapatid, sa church. Problema na namin yung parking. Alam niyo, mga kapatid, minsan, it's a mind thing. It's a mind setting. Pag sinasabi mong kawawa ka, kasi ang mindset mo, kawawa ka. Tayo lang naman ang nagdi-decide kung anong tiles ang ilalagay natin. Tayo lang ang nagpapasya kung anong gamit ang bibili natin. Tayo lang ang nagpapasya kung saan tayo pupwesto, mga kapatid. Bakit tayo magpapasya ng parang, sabi ng isang pastor, prayer ko sa Panginoon, magkaroon ako ng sasakyan kahit second hand. Sabi ng pastor, kaibigan ko, pumunta ako ng Visayas, gamit-gamit niya namin yung sasakyan na second hand, mga kapatid ko. Umuusok po sa loob ng sasakyan. Sabi niya, nagkamali ako ng prayer, pastor. Kasi sabi ko kasi sa prayer ko, second hand na sasakyan. Eto, second hand na ginagamit natin. Halos hindi kami makarating doon sa pupuntahan namin, mga kapatid. Diba? Tayo lang naman na nagpapasya. Diba? Tayo lang ang nagdidesisyon, tayo nagko-concept, tayo nag-i-strategize, mga kapatid. Bakit kakakain, mga kapatid, doon? So, ikaw lang naman ang gustong-gusto. Pagpunta mo sa restaurant, titignan mo yung menu. Hindi ka nagko-concentrate doon sa pagkain, doon ka sa kabila kung magkano. Ito yung presyo. Hindi, huwag yung presyo. Tingnan mo, etong menu. Ito, tingnan mo. Hindi, dito ang presyo. Kung ano yung pinakamura, yun ang ino-order. Wala dito niyan. Doon lang sa atin yan. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, ang Diyos natin ay mayamang Diyos. Kaya niyang ibigay kung ano ang kailangan natin, mga kapatid. Kailangan lang natin magtiwala sa Panginoon. God bless you po, mga kapatid.